Miss Jillian Ward, abay sa unang pagkakataon ay naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa kanyang love life. No? At ito po natin nabigla. Let's talk about this one. Muli kasing naging usap-usapan sa social media at entertainment circle si Miss Jillian Ward matapos niyang amining bukas na siya sa posibilidad ng pagkakaroon ng boyfriend. Para sa maraming Pilipino, tila kailan lamang ay isa pa siyang child star na napapanood sa telebisyon. Ngunit ngayon ay isa na siyang ganap na dalaga na handang tuklasin ang panibagong yugto ng kanyang personal na buhay. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi na handa na siyang magkajowa. Ngayong 21 years old na siya at open-minded na rin umano ang kanyang mga magulang tungkol dito. So dahil dito, umugong ang iba't ibang reaksyon mula sa mga fans, netizens, entertainment writers at maging sa mga kasamahan niya sa industriya. Hindi may kakaila na si Jillian Ward ang isa sa pinakamatagumpay na child star sa kanyang henerasyon. Bata pa lamang siya nang siya'y magsimula sa showbiz at mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang natural na acting skills, charming, personality at magandang aura sa camera. Habang lumalaki siya sa harap ng publiko, nasusubaybayan ng mga Pilipino ang kanyang transformation. Mula sa pinaka-cute child star, naging teen star, hanggang sa maging isa na sa pinaka-binibining young actress. No? At sa Kapuso Network, no? Dahil dito, maraming fans ang tila hindi pa rin makapaniwala na hindi na siyang magkakaroon ng sariling love life. So, sa panayam ng naging viral online ang sinabi ni Jillian, sabi niya, I think pwede na rin naman po siguro kasi 21 na po ako. So, dagdag pa niya, open na rin umano ang kanyang mga magulang sa ideya ng pagkakaroon niya ng boyfriend. Maraming netizen ang natuwa sa pagiging honest at relatable ng actress. Para sa ilan, normal lamang ito dahil tamang edad na rin siya upang ma-experience ang romantic side ng buhay. So doon po sa kanyang sinabing, I think pwede na rin naman po siguro kasi 21 na ako. Parang sinasabi niya dito at dinideny niya sa kanyang statement na wala pa siyang boyfriend pero handa na siyang maging boyfriend. So ito po yung isa sa mga diretsahang pag-amin ni Miss Jillian Ward na open pa rin siya sa kanyang mga manliligaw. Ibig sabihin, nandun pa rin po sa ligawan stage. Wala pa po sila na ito po yung nagdi-debunk dun sa mga issue na magjowa na sila ni Kobe Brown na namataan silang umaten sa isang concert. So dito pa lang po binubura or parang dinidebunk niya yung issue na sila nga ni Kobe. 'Di ba? Kasi ang dami nagpapakalat online na sila na nga ni Kobe Brown. Pero sinabi niya dito, handa pa lang siyang magka-boyfriend. Hindi niya sinabing may boyfriend na siya. Magkaiba po 'yon, no? So dahil dito, nagkaroon po ng iba't ibang klase ng reaksyon mula sa mga fans. Iba, naging reaction sa kanya mga supporters. May mga fans na kinilig, natuwa, na-excite para kay Jillian. Ngunit mayroon din namang protective fans. Nagsabing baby girl pa rin siya. Nagbibirong hindi pa sila handang makita siyang may boyfriend. Sa social media platform gaya ng X, TikTok, Facebook at Reddit, naging trending topic ang kanyang pahayag. Mailan din nagsasabing natural lamang ito dahil bahagi ng adulthood ang pagkakaroon ng romantic experiences. Dahil sa kanyang kasikatan at chemistry sa iba't ibang leading men. Ilang beses nang naling si Jillian sa mga male celebrities. Kabilang na dito si Kobe Brown, si J.A. Torrelisa, David Licauco at Michael Sager. Sa panayam na naging maingat si Jillian sa pagsagot tungkol sa umano'y dating rumors nila ni Kobe Brown, hindi siya direktang kinumpirma o tinanggi ang mga haka-haka. Isa sa pinakamalakas na usapin online ay tungkol sa kanya kay Kobe Brown matapos siyang mamatang magkasama sa isang events. So dahil parehong bata, fresh looking at may magandang chemistry, maraming fans ang nagsimulang i-ship ang dalawa. Ngunit ayon kay Jillian, mas mabuting wag agad paniwalaan ang mga usap-usapan kung hindi naman ang galing mismo sa kanya. O yan ha, yan po yung isa sa mga confirmation na wala pong namamagitan between Kobe Brown at Jillian. Kaya wag kayo magalit kay Jillian. Bukod kay Kobe Brown, naging usap-usapan din ang pagiging close niya kay BJYO, member ng JL Torrelisa. Member na si JL, magkasama sila bilang finalist sa The Clash Teens kaya madalas silang makita sa promotion at tapings. So dahil dito may mga fans na nagsabing bagay silang dalawa. Ngunit nilinaw ni Jillian na magkaibigan lamang sila at maayos ang kanilang working relationship. So sa kultura kasi ng shipping, no, parang sa Philippine entertainment industry, normal lang na yung tinatawag na shipping culture. Kapag may chemistry ang dalawang artista, agad silang nalilink, ginagawa ng fan edits, ginagawa ng hashtag, iniisip ng fans sa bagay sila sa totoong buhay. Sa kaso ni Jillian, halos lahat ng kanyang nakakatrabaho ay agad na ini-issue sa kanya. So dahil po dito, ay dahil sa kanyang charm at magandang rapport sa co-star. Bilang modern Filipino star, isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang appeal ni Jillian ay dahil relatable siya, maganda, talented, funny, marunong makisama at mahusay umarte. Bukod kasi sa acting, mahusay din siyang magsalita sa interview, kaya marami ang mahanga sa kanyang maturity. Sa murang edad, nakapagpatayo na rin siya ng bagong bahay na kanyang na-invest sa kanyang karir. Sa kanyang karir
clear ha, hindi po ito galing sa kung sino mang sugar daddy na kinukunik kay Jillian. Wala pong ganun. So, hindi madali ang maging batang artista sa Pilipinas. Habang lumalaki kasi ang isang celebrity sa harap ng publiko, lahat ay napapansin. Yung itsura mo, pananamit mo, kilos mo, kaibigan mo, relasyon mo. Kaya naman maraming young star ang nahihirapang magkaroon ng normal na teenage at young adult experiences. Sa kaso ni Jillian, na tila unti-unti na niyang ini-enjoy ang kanyang adulthood habang pinapanatili pa rin ang professionalism sa trabaho. Ang transformation ni Jillian, kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa image ni Jillian nitong mga nakaraang taon mula sa pagiging child star, actress, naging fashion icon, social media favorite, sought after endorser at leading lady material. Maraming ring netizen ang pumuri sa kanyang glow up at confidence. Yung kanyang career kasi sa GMA, patuloy siyang lumalawak, no? At talagang masasabi natin na this year 2026 is the year of Miss Jillian Ward. Bukod kasi sa kanyang mga acting projects, naging bahagi rin siya ng variety show, musical projects, endorsement at youth-oriented programs. Isa rin siya ngayon sa mga inaasahang magiging pangunahing leading ladies ng Kapuso Network sa mga susunod na taon. Yun ang abangan po ninyo. Dahil bukod po dun sa mga stars na nauna like Miss Barbie Forteza, 'di ba? Parang sila yung prioritize this time. Si Miss Jillian Ward ang bibigyang diin ng GMA. Bibigyan siya ng maraming proyekto. Gagawin siyang leading ladies of the year. Kaya wag na kayo magtaka kung magkakaroon siya ng iba't ibang leading man. Kasi hindi po ang strategy po ng GMA ngayon, hindi na lang sila nakafocus sa isang leading man. Kumbaga, ano talaga sila, nagprepare sila ng iba't ibang leading man para hindi po masyadong magulo, 'di ba? Kasi minsan kapag ang leading man mo iisa lang, ang daming intriga at the same time nasisira yung kanilang karera kapag po pinapartner sila sa iba. Kaya naman ngayon pa lang ay kino-congratulate na po natin si Miss Jillian Ward, ano, dahil talagang grabe po yung kanyang ngayon, yung kanyang career. So yung pag-amin po ni Jillian Ward na handa na siyang magkajowa ay simpleng pahayag lamang para sa ilan. Ngunit para sa kanyang mga fans at entertainment industry, simbolo ito ng kanyang pagdadalaga at pagpasok sa bagong yugto ng kanyang buhay. Mula sa pagiging child star hanggang pagiging isang confident young woman, patuloy na pinatutunayan ni Jillian na kaya niyang mag-evolve bilang artista at bilang tao. Habang patuloy siyang lumalaki sa harap ng publiko, nananatili siyang isa sa pinakamamahal at pinakaabang young star sa bansa. At kung sakaling dumating man ang panahon na tuluyan na siyang magmahal, tiyak na maraming fans pa rin ang susuporta at kikiligin para sa kanya. Kaya naman congratulations. At sa ngayon ay naniniwala ako sa sinasabi niyang siya po ay single pa rin, walang Kobe Brown sa kanyang buhay. Jillian Ward, gaano nga ba totoo ang mga chika na ang kanya daw di umanong concert ay ang kanyang producer ay walang iba kundi si Mr. Chavit Singson? Oh my G, anong balita yan? Yan ang ating i-fact check maya-maya lang. At GMA nilabas na ang ilan sa mga detalye patungkol sa nalalapit na concert ni Miss Jillian Ward. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so ngayon let's talk about Jillian Ward sa kanyang first ever concert here. So may mga ticketing details na po na ilalabas ang GMA. Sabi dyan, get ready for Jillian Ward first concert. New Frontier Theater has revealed the ticket prices for the star of the New Gens show happening this coming July 31st, 2026. Ticket ranges from 1,200 for balcony to 5,500 for SVIP. The latter comes with a photo opportunity and soundcheck privilege. Here's the full list of ticket prices. Yung SVIP po ay nagkakalaga ng 5,500 and then the VIP is 4,000, the lodge is 2,500 and then the balcony is 1,200. Tickets are available via Ticketnet online and outside nationwide. In April, Jillian released her new single Pumapag-ibig. She previously starred in Never Say Die and lent her voice to the series' original soundtrack. Jillian is set to serve as a judge on the Clash Teens this June. So, ang daming ganap, no, nitong si Miss Jillian Ward, no. So, nalalapit na yung kanyang concert, tapos isa pa siya sa mga judges po sa The Clash Teens, diba? So, talagang grabe yung kanyang racket ngayon. Grabe yung kanyang career ngayong 2026. Umaariba talaga ang isang Jillian Ward. Pero, syempre, bukod po sa mga blessing na tinatamasa ngayon ni Jillian, hindi rin po maiiwasan, no, na may mga intrigang lumabas patungkol po dito. Kasi, may mga nagtatanong or may mga isyong naglalabasan na totoo nga daw bang si Mr. Chavit Singson daw ang producer at ng concert ng actress.
Muli pong naging sentro ng matinding usapan online si Jillian Ward matapos kumalat ang mga bagong haka-haka na di umani si Chavit Singson umano ang nasa likod ng production at pagpapondo ng first major concert ng Young Kapuso star. Kasabay ng excitement para sa kauna-unahang malaking concert ni Jillian ay ang paglitaw muli ng mga lumang chismis na matagal nang umiikot sa social media tungkol sa umano'y koneksyon niya kay Chavit Singson. So dahil dito maraming netizen ang agad nagtanong, totoo nga ba talaga ang chismis na si Chavit ang producer? May connection ba talaga sila o isa na naman itong social media rumor na walang basehan? Sa ngayon mahalagang linawin agad ang pinaka-importanteng bahagi ng issue. Wala pa pong opisyal na confirmation batay sa mga lumalabas na ulat tungkol sa concert ni Jillian Ward. Walang official announcement na nagsasabing si Chavit Singson ang producer ng pinanser ng event. Ang concert ay publicly associated sa mga proyekto ng GMA Network at Sparkle GMA Artist Center. Sa kanyang available reports tungkol sa kanyang concert, wala ring pangalang Chavit na nabanggit bilang organizer, producer, investor o sponsor. Sa madaling salita, walang official proof, walang public confirmation, walang credible entertainment report na nagsasabing producer siya. Ngunit kahit wala pang malinaw na ebidensya, bakit tila hindi nawawala ang pangalan ni Chavit sa tuwing pinag-uusapan si Jillian Ward? Paano nagsimula ang mga chismis? Hindi na bago ang mga usap-usapan na nauugnay kina Jillian Ward at Chavit Singson. Sa katunayan, ilang taon nang umiikot online ang mga blind items, anonymous post at social media rumors tungkol sa umano'y special connection nila na mas lumakas pa ito nung mapansin ng ilang netizen ang mabilis na pagyaman umano ng aktres sa kanya mga luxury lifestyle, sports car, properties at glamorous image online. So dahil dito, nagsimulang gumawa ng sari-saring theories ang ilang netizen. Ngunit noong 2025, diretsang nagsalita na si Jillian Ward upang pabulaanan ang lahat ng aligasyon. Sa isang emosyonal na panayam, sinabi niyang hindi siya kailanman nakilala, nakausap o nakita ng personal si Chavit Singson. Ayon mismo kay Jillian, never ko po siyang nakilala, never ko po siyang na-meet. Marin din niyang tinanggi ang mga aligasyong sponsor niya umano si Chavit sa kanyang debut. So, benefactor niya ito or may personal silang relasyon. Sabi naman ni Chavit Singson, marites lang yan. Maging si Chavit Singson ay nagsalita na rin tungkol sa issue. Sa ilang media interviews, tinawag niyang marites o chismis lamang ang mga kumakalat na usap-usapan ayon sa dating gobernador. Marites lang yan, sabi niya. Sinabi rin niyang marami raw talagang personalidad ang inuugnay sa kanya kahit walang katotohanan. Gayunpaman, kahit paulit-ulit lang ang mga denial mula sa magkabilang panig, tila hindi pa rin mawawala ang intriga online. Bakit maraming netizen ang naniniwala? Isa sa pinakamalaking dahilan ang kultura ng blind items at unverified tea sa social media sa panahon ngayon. Kasi syempre, may mga cryptic posts, anonymous insiders, at edited screenshot upang makabuo ng malawakang public narrative. Kapag may celebrity na biglang yumaman, may luxury lifestyle, o may mga mysterious connection, madalas agad naghahanap ng sponsor jury ang ilang netizen. Sa kaso naman po ni Jillian Ward, naging madali para sa ilan na ikabit ang pangalan ni Chavit dahil kilala itong mayamang politiko. Dahil ito rin ang naling sa ilang celebrity na madalas nalaman ng entertainment rumors. Ngunit mahalagang tandaan ang pagiging viral ay hindi katumbas ng pagiging totoo. Ang epekto ng social media speculation ay isa sa pinaka-importanting aspeto ng issue kung paano naapektuhan ng social media rumors ang mga artista. Sa kanyang interview, inamin ni Jillian ang mga kumakalat na aligasyon lalo na nang idamay na ang kanyang pamilya. Sinabi pa niyang pinag-iisipan na nila ng GMA na magsampa ng legal action dahil sa cyber libel. Ayon kay Jillian, matagal na siyang nagtatrabaho bilang child star. Pinaghirapan nila ang kanyang yaman at unfair umano basta iugnay ang isang sugar daddy ayon po sa isang narrative. Marami namang netizen ang nagtanggol sa aktres at nagsabing hindi tama ang agad na pag-assume ng walang ebidensya. Ang unang concert ni Jillian Ward samantalang malaking milestone para kay Jillian ang kanyang first major concert at maraming fans ang natuwa dahil isa ito sa pinakamalaking proyekto nila bilang performer. Patunay na ito'y kanyang growth bilang artista at nagpapakita ng tiwala ng network sa kanyang star power. Bukod sa acting, kilala rin si Jillian sa singing, dancing at pagiging isa ring rising na multimedia star ng GMA. Kaya kapag maraming supporters ang hindi na rin nakakagulat na magkaroon siya ng malaking concert project. So bakit nga ba nadadamay si Chavit sa halos lahat ng rumor?
rumors, 'di ba? Lagi po kasing nababanggit 'yan kahit na tinapos na rin po ni Miss Jillian Ward yung isyong 'yan, 'di ba? So, para kasi sa ilang observer, ibinahagi or bahagi ito ng online gossip culture dahil influential, businessman at political si Chavit. May history siya na pagkakaling sa celebrity at controversial figures sa publiko. Madalas siyang nagiging default suspect sa mga blind items tungkol sa mga mayayabang benefactor. Sa Reddit discussion pa nga nagsasabing unfair na rin na minsan kay Chavit na automatikong siya agad itinuturo sa bawat rumors. Kung mayroon ding netizen na nagsasabing natural lamang daw ito dahil matagal ng bahagi ng showbiz rumors ang kanyang pangalan. Pero, syempre delikado rin na magkaroon ng sugar daddy narrative. Isa rin sa mga nagiging problema niya, yung mitaw na issue, yung pagdikit ng sugar daddy accusation sa mga young actress. Maraming women advocates na nagsasabing sexist, na unfair at automatic assumption na kapag successful at glamorous ang isang babae, ay may mga backer agad ito. Pero sa kaso kasi ni Jillian, maraming fans na nagpapaalala, bata pa lang artista na yan, kumakayod na yan. Kaya it's really unfair na pagbintangan si Jillian ng mga ganong bagay. So, anyways, wala naman po talagang direkta na kumpirmasyon na si Mr. Chavit Singson ang maging producer or producer ng nasabing show. Dahil syempre ayaw na rin nilang maugnay sa pangalan ni Chavit dahil dumudumi kasi yung credibility ni Jillian, 'di ba? Parang nadudungisan yung kanyang pangalan dahil doon. Kaya fake news po 'yun, wag tayo maniwala. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's